Magandang araw mga bata! So, ngayong araw, mapapakilala po muna ako. Ako po si Teacher Kim. At ngayong araw, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, tayo muna ay magkakaroon ng maikling panalangin na papangunahan ni Miss Rosie. Tayo po yumuko at manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito. Sana po ay gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. At ngayon mga bata, tatanungin kayo ni teacher, may liban ba sa klase ngayong araw? Wala po. Mabuti naman kung ganon. At ngayon naman, dadako na tayo sa mga tuntunin sa ating silid-aralan. Ang una, kumilos ng maayos sa klase. Sa pangalawa naman, alamin at unawain ang aralin o ang ating pag-aaralan. Sa pangatlo, tumulong sa pangkatang gawain. Dapat kapag tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain, tayo ay magkakaroon ng pagtutulong-tulong. Sa sunod naman, antayin ang pagkakataon bago magsalita. Sa sunod, dapat tayong makinig sa guro habang nagtuturo. Saan nakikinig? Sa guro. Very good. Kasi dapat marunong tayong makinig para alam natin kung ano yung tinutukoy o ipinapaliwanag ni teacher. Sunod naman, gamitin ang talento sa tamang at mabuting pamamaraan. Sunod, ibahagi ang ideya at natutunan sa klase. Kung halimbawa lamang na may kaklase kayong naguguluhan, tapos kayo naman naiintindihan nyo, dapat nyong ibahagi sa kanya para mas malinawan kung ano nga ba ang ating tinatalakay. Sunod naman, ayusin at linisin ang gamit pagkatapos ng gawain. Dapat walang maiiwan na kalat, no? Para malinis ang ating ginawa o ating silid-aralan. At ang panghuli naman, nagpapakita ng pasasalamat at paggalang sa natutunan. Dahil mahalaga at importante ito para kung tinanong kayo ni teacher, may maisasagot kayo sa aking tinatanong. Naiintindihan ba kung ano ang dapat sundin sa ating silid-aralan? Opo. Very good. At ngayon mga bata, dadako na tayo sa ating layunin ng aralin. Ang nilalaman ng ating layunin, sa pamantayang nilalaman, na ipapamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng katatagan ng loob o mapanuring pag-iisip, pagkamatyaga, pagkamapagtiis, pagkabukas isip, pagkamahinahon, at pagmamahal sa katotohanan sa pagpapalaya sa anumang alalahanin sa buhay ng tao bilang isang kasapi ng pamilya. At sunod naman, kung makikita nyo rito sa letter B, ang pamantayang pagganap. Sa pamantayang pagganap naman, na isasagawa ng may mapanuring pag-iisip ang tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Sa letter C naman, o sa letrang C, mga kasanayang pampagkatuto, pagtanggap ng sariling pagkakamali, at pagtutuwid ng bukal sa loob. Naiintindihan ba kung ano ang layunin ng ating aralin? Opo. Very good. At ngayon naman, dadako na tayo. May ipapagawa si teacher sa inyo. Maaari bang tumayo ang lahat? At ngayon, mga bata,
sasabayan nyo si teacher kung ano ang aking kakantahin dito. Handa na ba ang lahat? Opo. Very good. Ngayon, sasabayan niyo si teacher, ha? Okay. Ako ay bukas isip sa ideya ng iba, nakikinig, nag-iisip, hindi agad huhusga. Kung di magkapareho, walang masama rito. Magkaiba man tayo, kaibigan pa rin. Okay, very good naman mga bata. Nasabayan ng maayos si teacher. Ngayon, pwede na kayong umupo. At ngayon mga bata, tayo ay magbabalik-aral na kung saan ito ay tumutukoy sa ating pinag-aralan kahapon. Ngayon mga bata, ang panuto na nakalagay rito, basahin at unawain ang kahalagahan ng mapanuring pag-iisip base sa ating tinalakay at sagutan ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Ngayon, ang gagawin natin para hindi na kayo sumagot sa kwaderno, magtataas na lamang kayo ng inyong kamay para sagutin ang mga nakahandang katanungan rito. Handa na ba ang lahat? Opo. Very good. Sa unang katanungan, bakit mahalaga na gamitin ang ating wastong pag-iisip sa maayos at wastong pamamaraan o paraan? Bakit nga ba? Sige. Para po magkaroon ng maayos na komunikasyon. Very good. Tama yon. Para magkaroon ng maayos na komunikasyon sa ibang tao o kung sa loob o labas ng bahay nyo. Sa pangalawa naman mga bata, sa pangalawang katanungan, bakit mahalaga na tuklasin at paunlarin ang ating mga likas na pag-iisip? Teacher, para po mapalawak ng ating kaalaman. Very good, tama. Para mapalawak ang ating kaalaman. At ngayon, nakita ko naman talaga may natutunan kayo sa ating pinag-aralan nakaraan. At ngayon, dadako na tayo sa ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba ang lahat na makinig sa bagong talakayin natin? Very good. Okay. At ngayon mga bata, ang ating tatalakayin ay ang pagkakaroon ng bukas na kaisipan o sa Ingles ay open-minded. Ngayon naman, may inihandang kwento si teacher sa inyo. Babasahin ko sa inyo ang kwento at pagkatapos nito, may inihanda ring katanungan si teacher na dapat niyong sagutan base sa kwentong binasa ni teacher. Magsisimula na ako magbasa para malaman nyo kung ano nga ba ang dapat na maging sagot sa mga katanungan. Ang pamagat ng kwentong ito, ang pagbabago ng pananaw ni Kaito. Noong unang panahon, may isang matandang lalaki na nagngangalang Kaito. Sino nga yung isang matandang lalaki? Kaito. Okay, very good si Kaito. Siya ay isang magaling na manggagawa at may malawak na karanasan sa paggawa ng mga kasangkapan. At isang araw, dumating sa kanyang bahay ang isang batang lalaki na nagngangalang Taro. Sino nga yung dumating sa kanilang bahay? Si Taro. Very good. Isang batang lalaki na nagngangalang Taro. Si Taro ay isang mag-aaral na gustong matuto ng mga kasanayan sa paggawa ng mga kasangkapan. Ano nga ulit si Taro? Very good. Isang mag-aaral. Tinanggap ni Kaito si Taro bilang kanyang estudyante at sinimulan siyang
turuan. Ngunit, hindi nagtagal, napansin ni Kaito na si Taro ay may sariling mga ideya at pamamaraan sa paggawa ng mga kasangkapan. May sariling ano si Taro? Very good. Ideya at very good, pamamaraan. Sa una, nagalit si Kaito dahil sa tingin niya ay hindi sumusunod si Taro sa kanyang mga itinuturo. Ngunit, pagkatapos ng ilang araw, napagtanto niya na ang mga ideya ni Taro ay hindi masama at maaaring makatulong sa pagbuti ng mga kasangkapan. At ngayon mga bata, dahil napakinggan nyo na kung ano ang ikinuwento ni teacher, narito ang ilang mga katanungan na dapat nyong sagutin base sa kwentong aking binasa. Sa unang katanungan, ano ang natutunan ni Kaito sa kwento? Teacher, Sige. ang natutunan ko ni Kaido sa kwento ay hindi po masama makinig sa ideya ng iba. Very good. Dahil importante din naman na magkaroon o makakuha tayo ng ideya sa ibang tao. Sa pangalawa naman mga bata, paano nakatulong ang bukas na isipan ni Kaito sa pagbuti ng mga kasangkapan? Teacher, Sige. nakatulong po ito upang mas dumami ang idea at pamamaraan sa paggawa ng kasangkapan. Very good. Tama ang iyong sinabi. Ang galing naman. Talagang nakikinig kayo sa aking ikinuwento. Dumako naman tayo sa pangatlong katanungan. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na isipan sa ating buhay? Teacher, Sige. ano po ang kahalagahan po ng pagkakaroon ng bukas na kaisipan sa ating buhay at natututo po tayong tumanggap ng opinion at ng opinion ng iba na may halaga para din sa atin. Very good. Tama. Tama iyon. At sa pang-apat naman na katanungan mga bata, paano pwedeng magamit ang kwento ni Kaito at Taro sa ating pang-araw-araw na buhay? Sige, ikaw. Magagamit po ang kwento ni Kaito at Taro sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa advice po ng ating magulang, tulad na lang po ng kapag mali po ang desisyon natin, sila po ang makakatulong sa atin. Very good. Tama. Isa yan sa mahalagang halimbawa para sa katanungang ito. At sa panglimang katanungan naman, ano ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng bukas na isipan sa ating mga relasyon sa ibang tao? Siyempre, mahalaga ito para matuto tayong o magkaroon tayo ng magandang komunikasyon o pagpapahalaga sa ibang tao. Katulad lamang ng sinabi niya na sa magulang. Dahil kung hindi tayo makikinig sa ating magulang, ano kaya ang pwedeng mangyari sa atin? Ano kaya ang pwedeng mangyari? Teacher, mapariwara po yung buhay Very good. Tama yun. Maaaring mapariwara ang ating buhay. At ngayon mga bata, dumako na tayo sa ating sunod na tatalakayin. Ito ay ang pagkakaroon ng bukas na isipan. Pagtukoy sa mga bagay kung saan tayo makakatulong. Halimbawa lamang nito, sa unang halimbawa, si Ana ay hindi mapagmataas. Ano nga si Ana? Hindi mapagmataas. Very good, hindi siya mapagmataas. Sa pangalawang halimbawa naman, si Thea ay isang mabait at masunuring bata. Ano nga si Thea? Mabait at masunuring bata. Very good. Mabait at masunuring bata. Sa pangatlong halimbawa naman, si Leo ay magaling sa mga gawaing bahay. Saan magaling si Leo? Sa mga gawaing bahay. At ngayon mga bata, dahil naipaliwanag ko na sa inyo ang mga halimbawa, sino ang makapagbibigay sa akin ng isang halimbawa rito? Sige. Si Dana ay palaging nagbabahagi ng
kaalaman at ideya sa silid-paaralan. Yon, very good. Tama ang iyong sinabi. Si Dana ay laging nagbabahagi. Dahil mahalaga rin naman, katulad ng aking sinabi kanina, na mahalaga ang magbahagi o magkaroon ng mahalagang ideya. At ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng gawain. At ang gawain na ito, panuto, isulat sa patlang ang T, tama, kung ito ay nagpapakita ng bukas na kaisipan. At M, mali, naman kung hindi ang nasa pangungusap. Sa unang pangungusap, sino ang pwedeng magbasa at sagutin ang unang pangungusap? Sige, ikaw. Si Nika isang spoiled na bata, kaya lahat ng gusto niya ay nasusunod. Mali. Very good. Mali. Kasi dapat, halimbawa lamang, no? Kahit spoiled siya, dapat matuto pa rin siya kung ano yung mga dapat na isunod o hindi. Kung halimbawa lamang sa magulang nyo, gustong-gusto nyo bumili ng manika, pero walang pera yung magulang nyo. Anong gagawin nyo? Pipilitin nyo ba o hindi? Hindi po. Very good. Bakit kaya hindi natin pipilitin ang ating magulang? Sino pwedeng sumagot? Kasi po teacher, wala na rin po siyang pera para pambili po ng gamit. Very good. Kaya dapat hindi natin pinipilit ang isang tao kung wala talaga. Sa pangalawa naman mga bata, ang katanungan rito, sino ang pwedeng magbasa at sagutin ng tanong? Sige, ikaw. Si Rika ay isang maayos at malakas na bata. Kaya nagawa niya lahat ng mga gawaing bahay. Very good. Okay, sige. Ito po ay tama. Tama. Very good. Tama ang sagot sa pangalawang bilang. Dahil kung makikita nyo rito, dapat lagi nating isinasaayos o nagagawa ng tama ang mga bagay na dapat nating gawin. At ngayon mga bata, dito naman sa pagtutulungan sa kabila ng pagkakaiba, o group challenge na tinatawag natin, ito ay gagawin natin sa ating muling pagkikita dahil kulang tayo sa oras. Intindihan na si teacher. Pwede bang susunod na aral natin ito na talaga gagawin? Okay, thank you. Ngayon naman mga bata, may gawain na naman tayo. Ngayon sa ating gawain na ito, mag-drawing o magsulat ng isang kakayahan na mayroong pagkakaroon ng bukas na kaisipan. Sa tinalakay ko kanina, ganun rin po ang ating gagawin sa gawain na ito. Sa unang bilang, sino ang makapagbibigay sa akin o makapagsusulat rito ng isang pagkakaroon ng bukas na kaisipan? Sige, ikaw. Yan. Very good. Pagbabahagi ng sariling ideya sa ibang tao o kung sino man ang nakakasalamuha ninyo sa inyong komunidad. Okay. Sa pangalawang bilang naman, mga bata, sino ang makapagbibigay sa akin o makapagsusulat sa pangalawa? Sige, ikaw.
Okay, very good. Sa pangalawa naman, ang inilagay niya, pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Mahalaga ito sa atin. Bilang isang mag-aaral, kailangan meron tayong disiplina at respeto sa mga nakakasama, katulad lamang ni teacher. Okay, sa pangatlong bilang naman, mga bata, sino ang makapagbibigay ng halimbawa sa akin? Sige. Yan, very good. Dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa. Halimbawa lamang sa komunidad natin, no? Kung alam nyo ba yung clean and green? Opo. Yun, syempre kailangan natin ng pagkakaisa doon. O sa bayanihan na tinatawag natin, di ba? Pagkakaisa yon. At ngayon naman, mga bata, sa pang-apat na bilang naman tayo. Sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa rito? Sige, ikaw. Yan, tama. Pakikinig sa opinyon ng iba. Katulad lamang ng aking sinabi kanina na dapat marunong din tayong makinig sa ideya o opinyon ng iba. Okay, very good naman ang lahat. Palakpakan naman dahil nagawa ng maayos ang ating gawain. Ngayon naman, mga bata, may kasunod pa tayong gagawin. At ngayon naman, mga bata, dumako na tayo sa ating huling gawain. Ang panutong nakalagay rito, ikonekta sa hanay B ang nasa hanay A para malaman ang kahalagahan na bukas na pag-iisip. Ngayon, kung nakikita nyo, may mga nakasulat sa hanay A at sa hanay B. Ipagdurugtong lamang ito para malaman natin kung ano nga ba ang kasagutan. Sa unang bilang, sino ang makapagbibigay sa akin ng tamang sagot o makapagdugtong sa tamang sagot na nasa hanay B? Sino? Sige, ikaw. Very good! Letter B o letrang B ang tamang sagot. Pakibasa nga ng lahat kung ano ang nasa unang bilang. Sinamahan ni Rin ang kanyang nanay sa palengke. At ang sagot? Pagsama. Very good! Pagsama ang tamang sagot sa unang bilang. Sa pangalawang bilang naman tayo, mga bata. Sino ang makapagdurugtong kung ano ang nasa hanay B na tamang sagot sa pangalawang bilang? Sige, ikaw. Very good! Letrang A ang sagot. Bakit letrang A? Pakibasa nga ulit. Tinulungan ni Susan ang matanda na tumawid ng kalsada. Ano ang ginawa? Pagtulong. Very good. Pagtulong ang ginawa ni Susan sa matanda. Ngayon, sa pangatlong bilang naman tayo, mga bata. O, ito ay huling bilang na natin. Sa pangatlong bilang, sino ang sasagot rito? Sige, ikaw. Okay. Very good. Tama. Letrang C ang tamang sagot.
Bakit kaya letrang C ang tamang sagot? Pakibasa nga ulit mga bata. Si Laika ay isang magaling pagdating sa pag-awit. Pero, sino ang magaling umawit? Si Laika. Saan siya magaling? Pag-awit. Very good! Sa pag-awit siya magaling. At ngayon naman, nakita ko talaga na may natutunan kayo sa ating pinag-aralan ngayong araw. At bago matapos itong klase natin, magkakaroon muna tayo ng takdang aralin. Na kung saan, sasagutin nyo ito o sasagutan nyo ito sa inyong tahanan. At ngayon mga bata, ang ating takdang aralin, panuto, gumuhit ng mga bagay o pangyayari na nagpapakita ng pagkakaroon ng bukas na isipan. Ito ay gagawin nyo sa inyong tahanan na kung saan ito ay tinalakay lamang natin ngayong araw. Ngayon naman, tatanungin kayo ni teacher, may natutunan ba kayo sa ating pinag-aralan ngayong araw? Meron po. Very good, mabuti naman kung ganon. At ayun lamang, maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig kay teacher. Maaari na pong magsiuwi at mag-ingat sa